Interview. Ito ang ating interview serye kung saan hinihimay at tinatalakay ang mga mahalagang paksa na may kinalaman hindi lang sa ating universidad, kundi pati na rin sa bayan. Dahil ang mga scholar ng bayan may pakialam sa sambayanan. Mga kasali inilunsad kamakailan ng UP ang Net Zero Energy Program nito. Paano kaya makatutulong ang programa sa energy crisis ng bansa? Para talakayin ito, makakasama natin si UP Diliman College of Engineering Associate Dean, Professor Romualdo Wally Del Mundo. Magandang umaga po, Professor Wally. Welcome po sa DZUP. Po. Magandang araw. Opo, magandang araw po, Prof. Salamat po sa pag-accept po ng invitation. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating talakayan. Una pong tanong mula po sa amin, maaari mo po bang ipaliwanag kung ano po yung layunin ng Net Zero Energy Program ng UP po? Okay, so yung net zero ay tumutukoy yun doon sa ang ating universidad ay gusto nating mag-align tayo doon sa sustainable development, which is ang ating emissions or contribution sa greenhouse gas emissions ay maging zero. Net zero kasi pwedeng may mga oras na mag-i-emit pa rin tayo, pero may oras naman na nababawi yung ano. And in fact, in particular, sa paggamit ng kuryente, alam natin na ang bansa natin ay majority or ang pinakamalaking ambag doon sa pagbuo o pag-create o pag-generate ng kuryente ay galing sa coal, oil at saka natural gas. So, wala pa tayong 30% na renewable energy. So, kapag tayo gumagamit ng kuryente, by default, 70% ang kinocontribute natin dahil yung grid natin. So, ang gusto natin ay magkaroon ng resilient sariling supply na kuryente ang campus natin. At yung source na yun ay magpo-produce ng electricity equal or greater than our consumption. Kung equal ang magiging consumption natin at saka yung ipoproduce natin na mga galing sa renewable energy, then masasabi natin, net zero tayo. In fact, pagka sumobra pa yung production natin, dahil posibleng ang programa natin ay makapag-produce tayo ng mas maraming kuryente kesa sa kinakailangan ng campus. So net negative emissions tayo pag gano'n ang nangyari. Prof. Wally, bakit po ba mahalaga para sa universidad at mga pampublikong institusyon sa kasalukuyan ang paglipat? Okay, so two major things. Number one is resiliency. May kaugnayan ito doon sa crisis na halimbawa, and ang isang magandang i-emphasize natin, Rex, ay ang programa na ito ay kinonceptualize natin bago pa lumabas itong crisis. In fact, nung kinonceptualize natin ang programa ay pagkatapos ng magkaroon ng Ukraine War na nagtaasan ang presyo ng kuryente, ay ang UP ay nag-isip na ng paano ba tayo maging resilient, yung hindi tayo maapektuhan kung magkakaroon ng crisis, especially even crisis sa ibang bansa na naapektuhan ang ating bayan and ultimately yung ating university, kasi ang hirap nung management ng pera, no? Yung panggastos natin. So kung nagkakaroon ng crisis, ang ating problema ay kinakapos yung ating budget kasi nagmamahal yung presyo, no? So sabi natin, meron bang paraan para tayo ay ultimately ay hindi maapektuhan kung magkakaroon man ng mga energy crisis sa mundo na maapektuhan ang mga bansa. And so sabi natin, why don't we start planning for that? Of course, so merong tayong resiliency na objective, at ang pinakamaganda ay yung sustainability, dahil sa
tayo nga ay hindi na magko-contribute ng GHG or yung contribution natin ay masizero o kaya tayo ay makatulong pa nga na mas mag-contribute ng sink, yung pambawi, instead na yung iba ay magpo-fossil dahil sobra ang ating ipoproduce na kuryente sa campus. Kaya ito ay may aspetong resiliency, but more importantly, ay ang ating university ay from the perspective of budget, malaki ang matitipid natin. Mamaya didetalyehin ko yung mga ano ba yung mga opportunities, especially in terms of may masisave ba ang ating university. Prof, ano po ba yung pinakamalaking hamon sa larang ng engineering at infrastruktura sa paglipat po ng isang malaking universidad na gaya po ng UP system tungo sa net zero energy? Well, ang pinaka-challenge dito actually is funds. Pero itong programa natin, ito yung maipagmamalaki natin na may solution din doon sa challenge na ito. Dahil ang programa natin ay hindi mangangailangan ng capital expenditures. Kasi pagka CAPEX yan, pupunta pa tayo sa DBM, magpapa-approve. At ang programa na ito na naaprubahan ng Board of Regents, I think around 1.5 months ago, ay naaprubahan ng Board of Regents ang 3.8 billion. Billion, no? Hindi million. It's billion for 10 years. At itong budget na ito ay hindi budget na additional capital outlay, kundi budget na nandoon sa ating normal na budget at ine-allocate lang natin from there. At mula doon sa ine-expect natin na 5.6 billion na electricity expenditure from 2027 hanggang 2036. Ine-expect natin, base sa presyo ng kuryente binabayaran natin sa Meralco, ang UP Diliman lang, no? UP Diliman pa lang, hindi pa kasama yung ibang campus, ay gagastos tayo, ine-expect natin mga 5.6 billion sa loob ng 10 taon. Pero dahil dito sa programang ito, yung budget na 5.6 billion na inaasahan ay magiging 3.8 billion lang. Kaya makakatipid tayo ng 1.8 billion, walang capital outlay, pero makakatipid pa tayo sa paggastos sa kuryente. Sa loob ng 10 taon, yung 1.8 billion ay masisave natin. Prof, nabanggit mo na ngayon pagtitipid, no? Ito, gaano kahalaga ang mga hakbang sa energy efficiency at conservation kasabay ng paggamit ng renewable energy? Yes, oo. Lalo na po ngayong may energy crisis po. Correct ka dyan. Kasi kung wasteful ang paggamit ng kuryente ay ang laki ng nasasayang na resources. So, ang definition na natin ng energy efficiency and conservation, by the way, ay hindi ibig sabihin magtiis ka ng inconvenient na sitwasyon. Ang focus natin dyan ay baka may mga wasteful na proseso o sistema o component ng paggamit ng energy, at yun yung ina-identify natin na gumagastos ka ng enerhiya pero hindi naman gamit. So kung may mga waste, halimbawa, yung mga corridor natin, yung mga toilets, mga comfort rooms, halimbawa, ay lalagyan natin ng automatic na sensor. Naiilaw lang kasi may tao. So, yung sabihin, yung mga lugar na ito sa ating mga buildings, kapag ating siyang gumawa tayo, naglagay tayo ng mga sensors, ang laki ng matitipid natin na wasteful yung tinatawag natin. So, bakit wag nating gamitin yung kuryente kung hindi naman kailangan? So, mga ganon ang aspeto ng ating energy efficiency. At sa ating pag-aaral ay
kung magkakaroon tayo ng energy efficiency program bukod doon sa supply, no? Siguro mga 30% ang masisave natin energy sa campus natin. Ito, Prof, paano naman po isinasama ang mga estudyante, guro at kawani sa net zero initiative ng universidad po? Okay, so, well, yung net zero initiative, tatlo actually ang component nung net zero initiative natin. Magsisimula tayo sa paggamit ng kuryente, no? So instead na ang kuryente natin na ginagamit ay galing sa grid. Ibig sabihin, dependent tayo doon sa connection natin sa Meralco na nakakonect sa transmission, na nakakonect naman sa lahat ng power plants. At karamihan ng power plants natin ay coal, oil, and gas. Kaya mataas ang greenhouse gas emissions ng ating bansa dahil sa klase ng gatong na ginagamit sa kuryente. Now, kung yung electricity na gagamitin natin, and by the way, ang concept natin ng net zero, ang implementation nito ay yung ating mga buildings sa diliman ay magkakaroon ng solar panel na yung electricity na ipoproduce ng solar panel, doon naman gagaling yung kuryenteng gagamitin natin. Kaya importante yung word na net kasi yung total installations na ilalagay natin ay kailangan sobra doon sa ating annual consumption. Kasi during daytime, magpapasobra tayo ng generation. Mag-e-export tayo sa grid. At yung na-export natin sa grid during daytime, sa gabi at sa umaga na mahina pa ang sinag ng araw, ay doon naman tayo kumukuha ng kuryente sa grid. Pero pag sinabtract natin yung ating in-export at saka yung ating in-import na kuryente galing sa grid, tayo ay mas malamang ang na-export natin. Kaya net zero tayo. Tayo ay hindi magko-contribute sa greenhouse gas. At sa paggawa nito ay makakatipid tayo ng 1.8 billion for the next 10 years. Sa diliman pa lamang ito, no? At after 10 years, ang maganda dito, Rex, sa programa ay yung facilities na maitatayo na paggagalingan ng kuryente natin, 10 years kasi yung ating cooperation agreement na gagawin. Kaya sabi natin, walang capital outlay, walang gastos ang university doon sa solar installations na gagawin natin. Kasi ang ginagawa natin ngayon, nagpo-procure na tayo at ito ay competitive selection ng supplier na ang ating condition ay we will buy electricity from you and ang condition lang namin sa inyo ay ilagay nyo yung solar panel doon sa rooftop ng mga buildings ng campus at yun ang magsusupply sa campus and manage our supply such that those facilities can export during daytime and then what we will be importing. So ang neto ay walang emission na i-emit ang university in using electricity. So anong kaugnayan o anong magiging role ng ating mga estudyante? Ay malaki kasi kung in fact kung ang ating in terms of saving electricity, so hindi porke mura at o kaya eventually libre. Kasi after 10 years, Rex, yung program, libre na ang kuryente ng university. Kasi yung life ng solar panels ay 20 years to 25 years. Pero ang ating kontratang ginagawa lang ay 10 years. At nakalagay sa kontrata na ita-turn over ng supplier sa UP yung lahat ng facilities. And therefore, tapos na yung kontrata natin, nabawi na yung puhunan niya doon,
nabayaran natin siya ng kuryente na nakatipid pa tayo ng 1.8 billion during that period. And after that, ang total na savings natin actually will be 6.8 billion. Wow. Kasi nga, libreng kuryente after 10 years. So, pero ano yung pwedeng ma-contribute ng bawat estudyante? Kasi meron din tayong provision dun sa contract na din-drop natin na kung ang university ay nag-export, ibig sabihin, next exporter tayo. Mas maunti ang naging consumption natin kesa doon sa... So, kasama tayo sa makikinabang kasi as if the university will be selling electricity sa grid. Yeah. Kaya kung ang mga estudyante natin, kasama natin sa pagtitipid, sa paggamit, ibig sabihin, yung tanggalin lang yung wasteful. Doon sa necessary, gawin yan. In fact, ang isa nga sinasabi ng Board of Regents sa atin, pakitingnan nga properly kung yung ating mga facilities, especially baka sa panahon ngayon masyadong mainit na at hindi katulad ng araw. Ako, inabot ko pa, nagja-jacket ako pag pumupunta ako ng Diliman pagdating ng August hanggang December, hanggang January. Nung 1980s kami, naka-jacket kami. Pero totoo nga naman na ngayon hindi. Anong ibig sabihin? Sabi ng Regent, kung tayo eventually magkakaroon pala ng libre kuryente, eventually it might be useful to actually think of giving more convenience sa mga estudyante natin para yung kanilang pag-aaral ay talagang focus na focus. Na kung kailangan i-aircon, i-aircon. Pero, i-emphasize natin na wag lang wasteful. Kung may mga pagkakataon na hindi kailangan o di wag gumamit. Pero yung kailangan, in fact, kung sabi nga ng Regent, kung kailangan nga nating sa ngayon ay mag-aircon, ay mukhang gawin natin, especially so kung meron tayong sariling source of energy. So yun yung component number 1 ng initiative. So component number 2 nito ay transport naman ang pupuntahan natin. Dahil yung initiative ay ang gusto natin, magsimula ngayon si President Jimenez actually may nakadrop na i-announce ko na, may nakadrop na administrative order na pagbibili ng vehicle ang university ay electric vehicle na ang bibili natin. And then at the same time ay maglagay ng mga charging station sa lahat ng campuses natin. And by the way, yung ating Net Zero Initiative, hindi lang Diliman ito. We just started in Diliman, but when the Board of Regents approved the 3.8 billion for 10 years, actually, ang mandate ng Board of Regents sa atin ay pwede bang simulan na rin sa ibang campus. Kaya Rex, for the last 3 weeks, nakaikot na ako sa 5 campus natin. Naggaling na ako ng OU, galing na rin ako sa UPLB, UP Visayas sa Iloilo, at last week ay galing ako sa UP Mindanao para umpisahan na rin ang net zero doon. Kasi yung original na pinropose kong gawin ito ay sa Diliman. Of course, nasa utak ko rin na this would be adopted in the campus. And not only by UP, ang gusto natin, kaya isang importanteng aspeto ng ginagawa natin, Rex, ay dinedemonstrate natin ito para sa lahat ng SUCs and even LUCs, local universities and colleges, na may paraan para magkaroon ng magandang management ng funds or budget for electricity, dahil yung ginagawa ni Diliman ngayon ay magbabawas ng budget dahil makakatipid, hindi kailangan ng additional capital outlay. It's just designing a program that is allowed by the law. Particularly nung dalawang batas na
the Electric Power Industry Reform Act na pwede kang mamili ng iyong bibilihan ng kuryente. That's number one. And then sa Renewable Energy Law naman, sinabi doon na pwedeng mag-prescribe kung saan manggagaling ang iyong kuryente if you will prescribe a renewable energy. So ginamit natin yung dalawang batas at i-implement natin sa campus at ang effect niyan, magkakaroon tayo ng resilient supply of electricity. That means we will not be vulnerable anymore na kahit magkaroon ng crisis, ang gastusin natin ay hindi aalagwa, hindi mag-i-inflate. Kasi nga, it's renewable energy. It will not require fuel. Ganon ang effect niyan, Rex. Ito bilang panghuli, Prof. Wally, ano ang mga pangmatagalang adhikain ng UP para sa sustainability at mga inisyatiba nito sa enerhiya? Yun, oo. So sabi ko nga, unang-una, ito ay lahat ng ating campus ay magkakaroon ng net zero sa electricity immediately. Yeah. Ito ay inaasahan natin sa loob ng 2 taon ay makomplete. So, and the President will declare a campus that is net zero GHG sa electricity. Pero meron pa tayong transport. So, ang pangmatagalan ay magkakaroon pa tayo ng programa at mukhang dahil dito sa excitement na na-generate nitong programa na ito, ang tanong, huwag na tayong maghintay pa ng matagal pa. Umpisa na rin natin yung other components like, sige, yung electrification ng ating vehicles. So kung magiging electric lahat ang ating vehicles, ay yung kuryente ay magagaling pa rin, madadagdagan ang requirement natin ng supply. At yan ay mapaplano ng cohesive, no, na coordinated. Then, net zero na tayo sa dalawang aspeto, sa energy at transport. Pero meron pa tayong isa na nag-iibit pa rin tayo ng GHG sa waste. So magkakaroon tayo ng waste management na ang magiging epekto rin ay net zero din ang emissions natin. Anong pwedeng gawin natin sa waste na na-generate, both wet, yung basa at saka yung dry na waste ng campus, at kung ito ay matranslate to GHG avoiding and probably, halimbawa, kung kaya pa nating mag-develop o makagawa ng waste to energy, then mag-ano na tayo, talagang sa lahat ng aspeto, net zero na ang campus natin. Nakaka-excite po itong mga oportunidad na dala po nitong Net Zero Initiative ng UP. With that, maraming salamat sa inyong oras at pagbabahagi. UP Diliman College of Engineering Associate Dean Professor Romualdo Wally Del Mundo. Magandang umaga po at salamat po, Prof. Wally, sa oras. Okay, magandang araw din, Rex. Thank you. Thank you po. DZUP Balita. Patuloy ang balitaan sa DZUP.org.